nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, nakakuha mga kaibigan na ng temporary restraining order si outgoing Governor Gwendolyn Garcia mula po sa Court of Appeal upang pigilan yung implementasyon mga kaibigan dun po sa preventive suspension ng gobernadora na ilabas ng Office of the Ombudsman na si Samuela Martiresa. Kumbaga ipinag-utos sa mga kaibigan ng Court of Appeal resolution sa pamamagitan po ni Associate Justice Browner na yung pagpigil dun sa preventive suspension kay Garcia sa loob po ng 60 days. Alam nyo naman yung Cebu Province maraming nakasubaybay dito sa programa natin Eto nga ating kausapin mga kaibigan at kahapon pa natin, isang araw pa natin sinisikap makausap at nabigyan tayo ng pagkakataon mga kaibigan Nasa linya po ng ating komunikasyon si Cebu Elect Governor Ma'am Pamela Baricuatro. Ma'am, maayong hapon po. Hi, Karex. Maayong hapon kaninyong tanan. Yes po ma'am. Daghang salamat po sa imong pagtanggap sa aming tawag. Ma'am, at sino po si Ma'am Pamela Baricuatro? Simple lang naman ako. At 16 years old, I was KB chairman. I studied political science at University of San Carlos. I was a student leader during my time. And then I took up law school for 3 years. And I didn't finish because I worked as a flight attendant for Cathay Pacific Airways. I got accepted. So I was based in Hong Kong for over 20 years as an OFW. And before I retired, I studied public leadership at the Harvard Kennedy School of Government. So, after I retired, I was appointed by the Duterte administration as a national level board of directors for Land Bank Resource and Development Corporation. At apo ma'am, bali nung ininggan nyo kayo na tumakbong gobernador, paano kayo nagdesisyon? Kasi yung dun sa mga survey, tinignan namin yung datos nung last year, 90% si Garcia, kayo po 5% nung last nitong April, 95% si Gwendolyn, tapos 3.2% kayo. Pagdating po nung May 1 to May 4, humataw na po kayo doon sa 85.36%. At ano po yung naging biometro nyo para talunin nyo yung pader dyan sa Cebu Province? Simple lang naman, correct, no? Yung sa akin is, I just reach out to the people. Kung sa Bisaya pa, parang tawag niyan inato lang. Yung pupunta lang ako doon sa mga tao, kakausapin ko, I eat with them, you know. So, ganun lang naman, I reach out to the grassroots talaga. Yun yung talagang ginawa ko. Kasi it's easy for me. It's madali sa akin kasi meron akong foundation, no? I started a foundation, tapos hunger and food insecurity, yung aking advocacy. So, I've been doing feedings in the province of Cebu the 10 years, no, even when I was working abroad. So, sanay na ako doon na makikisama sa mga tao. So, yun lang naman ginawa ko. At hindi ba kayo nahirapan na, siyempre, pagdating doon sa bilang sa mayor, sa LGU, may mga pagkakataon ba na sasabihin ng mayor, ma'am, kami na po bahala dito at baka kami mapahamak dahil yung nakaupang governor, kalaban nyo po? Actually, wala machinery Isa lang at the start isa lang mayor mayor of Danao City yung nag-endorse sa akin. The rest wala, hindi ko kaalyado. So tsaka most of them were really afraid to come out in the open. Kasi for fear na baka matalo ako tapos maanuhan sila ba they get back at them. Yung previous governor. Dito sa ginastos, hindi biro, bali pagdating po doon sa financial, kapag gastos po, napakalaki po ng Cebu Province, ma'am. You know, it's really a misconception when they say that you really need so much money, for you to run. Yun yung pinapalabas ng mga political dynastiya na para matakot yung mga tao na mag-run. Pero in my case naman, hindi naman ganun kalaki ng figure na ginastos ko, no? So, it's really a misconception pag sinasabi nila na malaki yung gasto. Hindi nga ako nag-vote buying Wala akong ayuda, wala akong ganun. Lahat yung, lang talaga, straightforward lang yung
ginastos ko no yung sa social media, yung mga Apa. para yung mga collaterals, campaign collaterals, yung mga staff ko, ganoon lang naman, simple lang. Siguro ma'am, malaki po yung naging biometro, yung pagiging Duterte supporter nyo. Kumbaga, yan po yung nag-multiply ng boto dun sa mga laylayan dyan sa Cebu Province, Governor. Correct. You are correct. Yun talaga, it's the biggest tulong sa akin, no? Yung kay President Duterte at saka kay Inday Sara. At ang tanong ngayon ano aasahan ng taga Cebu sa pag-upo nyo bilang governor, ma'am? Yes, yung promise ko during the campaign na titignan ko talaga yung healthcare problem namin sa Cebu, no? Kasi yung mga hospitals namin kulang ng gamot, kulang ng doctor. So, kailangan talaga ng tulong dyan, you know. And another thing also is to bring in the investment corridor back to the province of Cebu. Kasi ang baba-baba ng per capita income namin, no? Wala masyadong economic activity. So, kailangan talaga ng trabaho ang mga tao. So, dapat there should be ease of doing business para ma-attract namin yung mga investors na karapat-dapat naman sa probinsya sa Cebu. At may plano po ba kayo, ma'am, dun sa collaboration, kumbaga dun sa transition, sa pag-turnover po na makipagtulungan po dun sa outgoing na si Governor Garcia? I don't know with her, no. I can only speak for myself na I'm open naman to collaboration, you know. After all, that's the benchmark of a good leadership, that you collaborate with your opponents, no. But I don't know, and until now hindi siya nag-concede, no. So hindi ko lang alam kung anong plano niya, and there are stabilization moves against me right now. So it looks like she's holding on to power, no? So hindi natin maasahan siya na makipag-collaborate sa akin. Ibig sabihin, ma'am, hanggang sa ngayon hindi pa alam ni Governor Garcia ang naging resulta sa eleksyon? Baka hindi denial, who knows? Pati mama, hindi biro, lumamang kay halos nasa 343,000. Ito ba inaasahan niyo na magiging resulta nitong eleksyon? Actually, hindi talaga correct. You know, I was hoping, of course, any candidate would hope to win, no? But I did not expect the overwhelming mandate from the people. Actually, yung initial result dyan was 1.4 million, no? Yung sa opponent ko is only 300, but somewhere along the line, parang nagbaba yung sa akin. But still, no, it's still malaki. It's still 1.1 million, no? So that's a very big, the highest mandate that a governor ever had in the province of Cebu. Ano reaksyon ng mga Cebuano, taga Cebu nang matapos itong resulta ng election, ma'am? Nung humarap kayo sa publiko, ano damdamin nila? Parang festive mood dito. Yung mga tao, tatlong araw na nagpa-party dito. ako lang yung nag-rest, yung mga tao dito gabi-gabi nagse-celebrate in their own ways. Dito nyo, ma'am, napatunayan na hindi kailangan na napakalaking gasto sa eleksyon. Pinatunayan nyo lang ang damdamin ng taga Cebu na kailangan na nila magpalit ng bagong leader dyan sa Kapitolyo. Exactly, no? Makikita natin na nag-mature na talaga yung mga voters dito sa Cebu. Even the winner in the city also is not comes from a family of politicians. Kaya nga inahambing ko itong labanan nyo. Labanan ng dump truck versus bisikleta sa Cebu Province. Correct. Absolutely. Tama ka dyan, correct. No? Parang ganun nga, no, nangyayari, no? So, anyway, tama yung observation mo dyan. Parang David and Goliath. Okay, ma'am. Thank you. Mensahe po sa mga taga Cebu na patuloy na umaasa sa pag-upo nyo bilang governor at gagampanan po natin yung ating tungkulin. Maraming salamat sa mga Cebuanos na nagboto sa akin. My victory is also your victory. And also I have to thank the rest of the nation also sa social media who has been urging the Cebuanos to vote correctly and to vote for me and to vote wisely and vote for me. Maraming salamat sa mga unseen volunteers who have been helping me, no? And I rest assured that I will keep my campaign promise to all of you na titingnan natin yung ibabaguhin natin yung ating healthcare access o ating livelihood sa probinsya sa Cebu. Thank you so much, Karek. At daghang salamat, ma'am, sa aming pagtanggap po sa tawag at ingat po palagi, ma'am.
tututukan po namin yung mga programa nyo dyan sa Cebu Province, Governor Pam. Thank you po, and thanks for having me. Thank you. Bye. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?